Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik ang nagmamaganda po ninyo kachismosang Kimpaw upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kay Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing itong pag-uusapan natin ay tungkol po sa shooting ng Kimpaw. So, meron pong ipinaalam si Kimi sa Discord and humihingi rin po siya guys ng prayers para sa atin para mabilis pong matapos yung eksena. So, mukhang heavy po talaga yung scene para humingi po sa atin na si Kimi ng panalangin. Pero bago po ang lahat, sa mga hindi po nakaka-subscribe pa dito sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong balita at chika tungkol sa Kimpao. Basta po mga chika na may kinalaman kay Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na natin yan. And eto nga guys, simulan na natin ang ating pong update sa gabing ito. At eto nga, Kim Chiu, mayroon pong post sa Discord. So, this time, masishare natin. Kasi para naman po sa lahat ng Kim Pao ito, update po niya sa kanilang shooting. So, Kim Pao, ipag-pray daw po natin sila na matapos po agad ang lahat ng eksena na heavy scene na kanilang gagawin. Since heavy po ito, ang hirap po niyan kung pauulit-ulitin. Kung magkakamali, matatagalan. Kasi syempre yung emotion mo, kailangan mo yung i-hold. I-hold mo yan. Kasi pag hindi, masisira talaga. So for example, may nagkamali, nagtawanan. Kung hindi mo i-hold yung emotion mo, nagrabihan na yung emotions, mahirap yun ibalik eh. Pero magagaling naman na ang mga cast po, mukhang sinala naman po nila yan. Ang cast po ng My Love Will Make You Disappear, lalo na syempre si Kim Chiu, napakahusay na actress. Kaya naniniwala tayo na matatapos po nila yan. As long as possible, maganda po guys, kung one take lang, hindi ba? Para hindi na po sila magtagal. Ngayon, ang tanong, sino kaya ang ka-eksena ni Kim Chiu dito sa heavy scene na ito na gagawin? Kasi parang hindi naman po sked ni Papi Paulo sa pag-shooting. Pero malay natin, ngayong gabi, 'di ba? Yung pala si Papi Paulo ang kanyang ka-eksena. Anyway, kung hindi man, marami nagsasabi na hindi naman po pababayaan ni Papi Pau itong si Kimi. So, babantayan, sasamahan niyo po yan. Kung magdamag po yung shooting, nandun din siya. Nakabantay kay Kimi. So, ay napakaswerte din po ng mga nasa loob ng Discord. Napakaswerte namin na nandito, nakasama kami doon sa KP family. Kasi iba yung feeling na kasama ka, pasok ka po doon sa KP community dahil po guys, feeling mo ay ikaw talaga yung kinakausap at tina-update ni Kim Chiu and Paolo Avellino. Kasi member ka nga po doon. Since direct message yun, so parang message talaga yun sa atin ni Kim and Paolo. Ganon yung feeling, parang piniem, parang diniem, dinirect message talaga tayo ni Kim and Paulo. Samantala, sabi naman po dito, sa panahon ngayon, hindi basta gumagawa ang Star Cinema ng movie mula po kay Habsam T. Kaya when they give hashtag Kim Pao a movie is such a thing. The facts na sinabi daw ng SC na more than their fanbase followings, they see Kim and Paolo as next box office tandem kaya wag kayo. Oo nga naman. Wag niyong minamalitang Kim Pao. Wag kayong dyan. Ang Star Cinema ngayon nakafocus po talaga sa pag-produce ng high quality ng movie, ng istorya. Napaka-importante nun. Hindi lang basta dahil maraming fans, ganto ganyan. Talagang with quality and nakikita nila na magagawa bagay dun sa mga actors na yon, yung movie na yon. And kaya nang bigyan ang Kim Pao ng movie is such a thing. Hindi mo yun matatawaran.
And doon pa lamang sa pagsabi at pagtitiwala sa Kim Pao na sila po yung nakikita nila na next blockbuster team. Sobrang nakakataba ng puso kasi alam nila na kayang-kayang bigyan ng justice ni Kim and Paulo yung istorya. Napakahusay naman kasi talaga ni Kim and Paulo. Si Kim Chu, walang duda ang husay po niya sa pag-arte. Lalo, ganun din naman po si Papi Paulo. Kaya sigurado na makakapagpalabas po sila ng kalidad na movie with high quality. Tingnan nyo naman guys ang naging resulta. Hindi na po tayo lalayo dito po sa naging outcome ng linlang. Hindi ba talagang tumabo dahil sa husay at galing nila sa pag-arte? Meron pong iba na hindi naman gusto si Kim and Paula pero dahil ang husay ng pagkakagawa ng serye nito, ang ganda ng kwento at nabigyan pa ng justice ng Kim Pao ay talagang sobrang naging successful. Samantala dahil matunog po ang pangalan ngayon ni Kim Chu, so hindi po maiiwasan yung mga pang-compare. So nakita na po natin, saksi tayo kung paano kinukumpara si Kim Chu sa ibang artist. Kahit po kay Fiang, nakapapasok lang, wala pang napapatunayan, kinukumpare siya kay Catherine Bernardo na may movie ngayon at ang kay Janine. So sabi dito, recently lang, nagpapatayan fans. Grabe naman yung sa nagpapatayan, di ba nagpapaligsahan lang? Di ba pwede nagpapaligsahan lang? Grabehan naman yun. Janine's few fans bilil ni Kim's soon-to-be-revealed calendar girl ad. Ang chip daw. Tapos, ang chip din daw ng mga brands na ine-endorse ni Kim. Unlike daw kay Janine, na mga luxury designer stuff lahat. In which nga, kasi nagpo-post siya almost regularly ng luxury makeup and bags brand na parang she is really in collab and contract with them. All along akala ko collab or paid per post siya with those luxury brands. And akala ko din it's because ang curated ng IG niya unlike kay Kim na ang daming random post. Ang daming random post lang. Nilalang nila ang mga post ni Kimi. Haha, very makamasa lang kaya si Janine ang lapitin ng mga collab with luxury brands. Not one post did I ever see na Kim posted luxury stuff sa IG niya or baka hindi ko lang nakita. So, I happened to watch Karen Davila's vlog with Janine on it. And she is the most kuripot artista I've come to know. Wala pa atang 10 bags ang nakakumpol doon sa wooden rack niya na parang rack lang sa ukay shop and halos iilan lang din ang damit niya na halos paulit-ulit niya lang sinusuot. What Kat is saying is truth nga. Brand association for image and all. I noticed din na celebs who post the luxury stuff are all with well curated IG feed. Aesthetic kung aesthetic. It's for that purpose pala. Selling an illusion of luxury. Good marketing nga naman. They look busy, booked, etc. All along akala ko kaya nakakalabit sila nung brands na yon because ang ganda ng pagkakamarket ng IG nila. Baliktad pala. Kayo guys, ano inyong masasay patungkol po dito? Pa-comment ka lang po sa baba. And don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. Maraming salamat.